Hello, magandang araw. Welcome back to my channel. At may gagawin po ako ngayon na 32 inches na LED TV. Samsung ang brand at ang model po nito ay UA32F4000. Ang problema naman nito ay ang power, no power indicator. Ayan, bukas na po at yan po yung pinaka mainboard ng TV. Meron pong naiwang jack sa audio, yung kulay puti na RCA, kaya mamaya tatanggalin din natin yan pagkatapos na i-fix natin yung power. Ito naman yung power board nya at dyan po tayo mag-focus kasi ang problema po nito ay power problem. Sa power supply po tayo magpo-focus. Check natin yung power IC, power cord, yung fuse, bridge rectifier, tsaka yung iba pang mga posibleng bumigay dito sa primary ng power supply. Dito makikita natin sa likod ng board may nakikita akong sunog. Ayan, nangitim. Kaya tingnan natin kung gaano kalaki ang damage nitong power supply board ng Samsung. Nang una, lilinisin mo natin yung sunog para makita natin yung linya. Meron namang sunog na board pero hindi naman gaano kalaki ang sira, sana ganun lang. Check din natin yung secondary, baka mayroong nadamay pero malamang ito nasa primary section lang. Tapos ko nang ma-check ang primary section at nalinis na rin yung board, kaya ito makikita sa likod na may jumper ako. May jumper wire pala, yun ang nasunog, siguro nag-loose at wala ako ibang nakita kundi yung sunog plus yung fuse lang. Na-check ko yung power IC, buo din yung power IC nya, pati na yung yung bridge rectifier nya, buo din. Diyan yung i-check sa likod ng rectifier diode kung may shorted, kung shorted yung power IC. Check nyo dyan ang tester at malalaman kung buo o shorted yung power IC. Dito sa may positive side ng bridge rectifier, at pag binaybay mo yan papunta doon sa positive ng dalawang electrolytic capacitor na nakaparallel, at yan po yung nasunog. Bali yung positive side na may jumper tayo na kulay pink, yan po yung pure positive ng dalawang electrolytic capacitor at ginamper po natin yan. Itong kulay puti na sakit ng power supply, meron po siyang data na pin 1 hanggang pin 14. Diyan natin makikita yung supply na 12 volts, 5 volts, tsaka yung iba pang mga details nandito. At maya maya check natin kung meron na siyang mga supply na masusukat dyan. Dito tayo sa likod ng board at yung right side, yan yung pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 hanggang sa pin 14. Nakasaksak na ang AC cord at yung plug at mag-umpisa na tayong magsukat ng mga voltahe sa power supply. Sukatan na natin ang 12 volts at may nasukat tayong 12.29, so present yung 12 volts. Dito naman tayo sa 5 volts. Meron tayong nasukat na 5.265 volts, so present din yung 5 volts natin. Malamang buo na ang power supply. Next natin gawin ay balik na natin yung power supply board para testing na natin ng actual kung magkakaroon na tayo ng power. Pero bago natin ibalik ay tatanggalin muna natin yung naputol na RCA jack sa input ng audio video ng mainboard. Bali natanggal ko lang yung positive o gitna ng input ng RCA sa mainboard dahil yung negative ay medyo matigas, kaya tatagilid na lang natin at susundutin. Siguro kayang-kaya na yan na lumusot na yung naputol na jack at bubunutin na lang natin. Ayan, natanggal ko na. Naibalik ko na yung power supply board at ayan, makikita natin meron na siyang display. So success yung pag-repair natin sa power supply.
testing na lang natin to sa video para makita natin kung normal na ba yung video at saka audio niya at wala nang ibang problema. Sa MXQ ko tinesting at magsiselect tayo ng palabas. Okay na yung power guys, at salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Thank you. Bye.